Hello guys! Welcome back to my channel. Alright, another exciting topic po ang pag-uusapan natin ngayon. Ang tanong, kung 2,000 pesos lang ang kaya mong ilabas na budget kada buwan, aabot ka ba sa punto na sasahod ka ng 1 million dividends kada taon? Ayun ang pag-uusapan po natin. Welcome back! Ayan, 2,000 monthly na investment. Kayang-kaya ba yan, Kuya John, na umabot one day sa 1 million dividends? No, yan ang topic po natin ngayon. Malakas pa talaga ang tinatawag na dividend aristocrats. Okay, no? Guys, gusto ko muna umpisahan po no, sa konting kwento lang po. No? May mga bagay po na common sense. No? Ibig ko po sabihin, may mga bagay na kahit hindi mo pag-isipan mabuti, kahit hindi mo lagyan ng malalim na analysis, alam mo na ang mangyayari. Common sense nga no? Halimbawa, bibigyan ko kayo ng example po, no? Halimbawa, meron kang mabigat na dala-dalahin. Mabigat, katulad dito, ang dami-daming hollow blocks. Gagarantyahan ko po sa inyo, kung isa lang ang kabayo na hahatak nito, mabagal po yan. Pero, common sense, kung dalawa ang kabayo na gagamitin mo, may laban ka po, mas mabilis ang takbo mo. Maliwanag po ba? Yun ang common sense na ibig ko pong sabihin. Katulad po ng retirement. Napakabigat po na usapan ang retirement. Napakabigat po. Yung tinatopic natin matagal na sa channel natin na mag-target tayo na 1 million dividends per year para mabuhay po tayo. Ang bigat na goal po niyan. Alam niyo na po yan. Para makaabot ka ng 1 million dividends. Nakalimutan ko na yung video ko. Tagal na po kasi, no? Pero alam ko po, nasa 20 to 30 million ng kailangan nating capital para umabot po tayo sa 1 million dividends. Ang hirap po na problema po yan. At para maabot po natin yan, ang suggestion ko po sa inyo, gumamit ka ng dalawang kabayo. Hindi lang isang kabayo para ma-solve mo to. Actually, sa dulo ng video, may pangatlong kabayo pa yan Pero sa ngayon, sa start ng video natin, dalawang kabayo lang po ang i-discuss ko po sa inyo. Ang unang kabayo po na surefire na magbabatak sa atin, magbubuhat po sa atin para maabot natin yung goal na yan ay yung tinatawag na reinvestment. Yung dividends na natatanggap mo, hindi mo gagastusin, ipambibili mo ulit ng stock para dumami ang stocks mo. No? When you reinvest all your dividends, dumadami ang shares mo sa company. So, halimbawa sa unang taon, 400 shares ka, magiging 410, 420. So, dumadami yung shares mo. Ibig sabihin, dadami din po, no? Dadami din ang dividends pa konti-konti. Dahan-dahan, you get closer and closer and closer dun sa gusto mo mangyari. Kaya lang, medyo mabagal kasi isa lang ang kabayo mo. Isipin mo, pag bili mo ng ganyan, isa lang yung bumabatak sa'yo, no? Ngayon, kailangan dagdagan mo ito ng pangalawang kabayo. And guess what? Ano yung pangalawang kabayo? Kaya nyo bang hulaan? Pumili po kayo ng stock na kaya pong pataasin ang dividends po niya every year. Ibig ko po sabihin, kahit hindi kayo bumili ng stock na yon, kusa yung company po na yon kasi lumalaki siya, growing siya, kahit na pa unti-unti lang ka pa, 3% lang, basta umuusad siya, may isang kabayo ka na naman. So, nagko-compound ka sa pamamagitan ng pagdami ng shares mo and then yung existing shares mo, no? Lumalaki din every year. Ayun ang ibig ko pong sabihin. Dalawa yung puwersa na nagtutulungan. Dumadami ang shares mo and then yung mga stocks na binibili mo ay pinatataas din nila ang dividend payment nila kada taon. Dalawa ang tulak mo. Maliwanag po ba? Yun ang ibig ko pong sabihin. At kapag ganito ang ginawa po natin, mas malaki po ang chance natin na maabot po natin ang goal natin. It makes things a little bit easier. At tingnan po natin in action, no? Kung kaya nga po ito, mag-calculate po tayo katulad ng ginawa ko sa Meralco. Panoorin niyo po yun tungkol sa Meralco kung hindi niyo pa po napanood, no?
So guys, no, ibig pong sabihin nito, kung gusto mo ng stock na pataas ng pataas ng pataas ng dividends, ang tawag po dyan, dividend aristocrat. Talagang walang patid na nagbibigay ng dividends at paangat ng paangat ang dividends. Wala po akong makita sa Pilipinas, hindi po dahil wala, but ang hirap po talaga magkutkut po ng fundamental data sa Pilipinas kasi yan po talaga ang reality. Sa Pilipinas, no one cares about the fundamental data. Lahat po ay price action, price volume po ang mga data na meron tayo. Pagdating sa fundamental, wala. So the closest thing na lang po na hinanap ko ay yung si Manulife kasi international, may data po akong nakita internationally kasi listed din naman to sa iba't ibang exchange and then listed din po siya sa Philippine Stock Exchange. So ito na po ang pinaka-close na gusto ko po. No? At tingnan nyo po, no? Ito po pinili ko kasi si Meralco po, erratic ng konti yung dividend siya. Hindi katulad nito si Manulife. Napaka-smooth po. Tingnan nyo po, no? Noong 2010, no? 52 centavos. 52, 52, 52, naging 57, naging 67. Hindi siya umaatras eh. Diretso lang, paabante, paabante, paabante. Hanggang ngayon, 2024, on target po si Manulife na magbigay ng 1.6. So, ang laki na po ng itinalo niya na times 3 na po niya, no? Since 2010, times 3 na po ang agwat na po, eh, no? So, talagang maganda. May kabayo ka po dito. Okay. Kumbaga sa karera, ay talagang, liamado ka po dito, guys. So, ito po yung napili ko po para mag-project po tayo. And then, tinrace ko po, no? So, kung 2,000 a month ang budget mo, ibig sabihin 24,000 ang budget mo every year, no? So, ang ginawa ko na lang po dito, no, simple yan, katulad ng ginawa ko sa Meralco, mag-i-invest ka 24,000 kada taon, mag-i-invest ka kada taon ng 24,000 kasi 2,000 a month is 24,000 every year. At bibili ka ng stocks on the first day of the year, first trading day of the year, no? Kasi sinabi ko January 1, pero may nag-correct sa akin, January 1, sarado naman ng market. O sige, first trading day na lang po ng taon po, no? Ayan. And kinonsider ko na naman po sa calculation ko na magbabayad tayo ng broker fees. Nagbabayad tayo ng broker fees, ha? At nagbabayad tayo ng taxes, no? 50 basis points siya ang kinonsider ko dito. At kinonsider ko na rin po dito na nagbabayad po tayo ng 15% na buwisit na tax niya. Kasi nga Canadian po ito eh. Canadian po na company, 15% po, no? Ang sinusundan po nila, no? Nakakalungkot. Sana sundan yung law sa Pilipinas, 10% lang eh. Pero ganun eh, 15%. So yan ay kakalculate natin para fair naman po, no? And pasensya na po kayo sa data ko kasi yung price and dividends po, no, is dollar ko po nakuha po ito, no? So ginamit ko na lang pong conversion para hindi po maubos yung buhok ko ng kakatrace po ng data. Ay ginawa ko na lang pong constant, ha, na 42.52 ang exchange rate ng peso and Canadian dollars po. Okay, maliwanag po ba? Again, magse-set aside tayo ng 24,000 kada taon consistently every year maglalabas ka ng 24,000 at i-invest mo po ng shares. At lahat po ng dividends mo po, no? Lahat ng dividends na makukuha mo, no? Hindi mo pang iinom, hindi ka magwawalwala, i-reinvest mo. So, ano ang mangyayari po sa investment po natin na pa 2,000 kada buwan? Ito po siya, no? Noong unang taon, 2010. 2010 ko po unang tinrace kasi may data naman po ng 2010. Manulife po to. Ang share price niya back then, almost 800 pesos. Dividends, 22 pesos, no? So, sa 24,000, makakabili ako ng 30 na shares at may sukli pa po akong konti na 100 plus pesos. At may konti akong dividends sa matatanggap na 500 something pesos. So, pagtapos ng taon, meron akong cash na 719,000 na the following year. Magpapasok na naman ako ng 24,000, makakabili po ako ng around 30 shares na naman, may 60 shares na po ako. Ayan, on the third year, 2012 po, no? Siyempre, may naipon tayong konting cash at lumaki ng konting dividends. So, pag dinagdag mo po ito, no, sa ating pong budget na 24,000 kada taon, ay nakabili po tayo ng 50 shares po. Kasi medyo mura din po siya ng 2012, no? I think hindi maganda yung market nito, bumaba ang price po niya. So, marami tayong nabili ng 2012, 50 shares. So, 110 na po. At ito na po ang projection po natin. Hindi ko na po iisa-isa iputok, no? Para hindi po tayo mabuang at hindi po kayo masyadong mainip. Pero ang gusto ko pong tingnan niyo po dito, sa kada taon po, yung total shares po natin, tumataas po dahan-dahan. 30, 60, 110, 155, 180,
Okay, at ang dividends po natin, tumataas na po ng tumataas. Nag-umpisa po tayo ng 500 at nagtapos po tayo after 5 years po, nagtapos po tayo ng almost 4,000. And guys, parati ko pong pinapaalala po sa inyo, no? 4,000 na dividends is nothing. Okay? Kasi ganito po talaga ang compounding. First few years, hindi mo mararamdaman. It seems like you are doing nothing. Aanuhin mo ang 4,000. Isang kain mo lang sa restaurant yan ng pamilya mo, ubos na. Ubos na. Pero that's not the point. Pag itinuloy po natin ito, lagi ko po sinasabi po sa inyo, no? Mararamdaman nyo po ito kapag lumagpas na po tayo ng 10 taon at puntahan na po natin ng 2024 around 15 years, ganyan po, no? Nakaka 360,000 na po tayong deposit, no? Kasi ang dami na po natin 24,000 na pabagsak-bagsak, no? Ayan. So, meron na po tayo 675 shares ng Manulife at tumatanggap na po tayo ng tumataginting na 39,000 in dividends. So, hindi na po biro-biro yan. 39,000 na po yan, no? Okay na po yan. Panalo na po yan. 2024 po yan, no? Yun nga po sinasabi sa'yo, it will take more than 10 years bago maramdaman ang ginagawa mo. Sa umpisa, baka huwag ka mawawalan ng loob, no? Maganda yan. Antay ka lang, no? Ayan. Wala rin. And then, itutuloy ko po yung projection po nito. Kaya lang take note lang po, wala po tayong data beyond 2024. Kasi 2024 po ngayon, hindi pa po nangyayari ang 2025. Wala pa po 2025. So, i-project na lang po natin. Let's just assume na ang share price po ni Manulife ay steadily mag-i-increase by 3% every year at ang dividends niya is steadily mag-i-increase ng 3%. So, hindi naman ganun ka-crazy, no? Medyo pwede, pero pwede kasi 3% na dividend increase, hindi naman siya out of this world, no? Tumataas siya, pero paunti-unti. Pwede, no? So, hindi siya kakaiba. So, tingnan natin ano po mangyayari, no? Beyond 2024. By 2030 po, pumapalo ka na po ng 76,000 dividends per year. By 2014, 205,000 na po every year ang dividends na makukuha mo, at by 2050, kalahating milyon na po. And this is 40 years. 40 years. Kaya po sinasabi ko po sa inyo, start early po. Kung nag-start ka ng 20 years old, by the time you hit 60 years old, yung kaka-invest mo na pa 2,000 kada buwan, no? In total, you have deposited around 960,000 pesos. Pero, pagdating ng retirement mo at 60 years old, meron kang around kalahating milyon po na dividends na matatanggap. Hindi na po masama. Hindi po umabot ng 1 milyon, kuya, no? I'm so sorry, hindi umabot na 1 milyon. Gusto ko talagang paabutin ng 1 milyon, pero of course, pwede na po to, no? Wag na po tayo masyadong choosy. In the first place, ang liit ng budget ng 2,000 per month, pero tingnan niya naman ang naabot po natin, kalahating milyon. Pwede na po. And of course, lahat po ito, no, nung lumagpas na po ako ng 2024, lahat po ito ay projection lang po. At of course, ang reality, hindi po magiging ganito ka-smooth. Marami pong pwedeng mangyari in 40 years, no? Marami pong pwedeng mangyari kasi yun ang reality. Hindi natin alam po anong mangyari sa pagdadaan ng 40 years. Pero meron naman tayong pang counter sa mga pwedeng mangyari na yan. Kasi meron tayong mga hindi consider. What if? O tanong ko lang po sa inyo, what if hindi 2,000 per month lang ang budget mo? O di ba? Kasi ngayon, kayang-kaya nyo, karamihan sa inyo, kayang-kaya nyo lagpasan ito. What if hindi 2,000 ang budget mo? And what, kasi ito, pinako ko sa 2,000 hanggang mag-retire ka, 2,000. Eh, what if, no? Every year, tumataas naman ang sahod mo. What if every year, padagdagan mo pa 100 kada taon? Magdagdag ka. Dagdagan mo budget mo pa konti-konti. O, habang tumataas sahod mo, what if? O, di ba? O, what if? Ngayon, hindi ka nag-umpisa sa 2,000. What if ngayon may ipon ka? May 100k, 200k sa bangko. So may initial na malaking push yung ganun. O, di ba? O what if may sideline ka pa? Na paminsan-minsan may malaki kang bagsak sa ano mo. O 13-month pay. Minsan may ganun ka. What if nagbabagsak ka? Ano? O ano pa? What if mas maaga kang nag-umpisa? What if high school ka nag-umpisa? Pumunta nga po ako dito sa ano no? Yung sa The Investors Podcast na gathering.
May mga namit po ako doon. High school, nag-i-invest. High school, nag-i-invest. High school, nag-i-invest. Ikaw, makakalbo ka na, wala ka pang investment, no? O, another what if? What if 60 years old, hindi ka pa tumigil magtrabaho? Ay, malakas pa naman tayo, 60. What if 70 years old ka, nag-stop mag-work? Adi, mas malaki pa yung time na mag-compound. So, marami rin po akong pang-counter po dyan. At marami pong pwede mangyari po, no? Basta, ano pa, isa pang what if? Isa pang malaking what if. At ito yung pangatlong kabayo na gusto ko pang sabihin sa inyo. What if? Ititweak natin yung ating ginawa. Kasi ito peso cost averaging. Wala tayong pakialam sa price eh. What if may pakialam tayo sa price? What if nilalagyan natin to ng valuation, no? What if hindi tayo bumibili pag mahal, bibili lang tayo pag mura? Or paghahanap tayo na bang stock na mura at mas mataas ang yield? O di ba mas mapapaganda po niya yung result po natin? Ayun, no? So, ibig ko pong sabihin, in the end, basta consistent po tayo, although hindi po natin alam ang mangyayari sa future, hindi natin alam ang exact figure, isa lang po sigurado natin. Basta consistent po tayo, malaki ang matatanggap natin dividends by the time that we retire. At yun lang naman po ang kwentuhan po natin ngayon. No? Sana po natuwa po kayo at marami po kayo natutunan. No? Sana po mag-start na po tayo maging consistent. Sana tigilan na po natin yung short-term mindset. Iba po talaga pag matagalan. Subukan nyo rin pong magkwenta sa papel. No? Subukan nyo rin po guys. No? So, I challenge you guys no, na it's really, really worthwhile. Sa umpisa po talaga, parang wala, pero meron po yan, no? Akala mo wala, pero meron. Okay, no? Basahin nyo lang po ang mga disclaimer. Hindi ko po sinasabi mag-invest kayo sa Manulife, no? Example, illustration lang po ito. Kailangan ko lang po ng realistic example po, no? Para may pag-uusapan po tayo na nakaka-relate po kayo, no? Ayan, this is just for general education and entertainment. Basahin nyo lahat ng disclaimer. Like, subscribe, share, hit the notification bell, mag-comment po kayo. To God be the glory. Happy investing. God bless. Bye-bye.